Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-31 sa buwan ng Oktubre, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Calapan City Pier, isang araw bago ang undas, normal pa rin ang pagdating ng mga pasahero. Mga nais pang humabol sa huling bugso ng voters registration sa COMELEC, dagsa pagpaparehistro, wala ng extension. At sa detalye ng ating mga balita, sa regular na press conference ng Capitol Press Corps kung saan gabi ng 30 ng Oktubre nang maging panauhin ng ama ng lalawigan na si Governor Alfonso Umali Jr. Sa naging panayam sa opisyal, isa sa mga nabanggit nito ang naging kalagayan ng lalawigan sa naging pananalasa ni Bagyong Ophel sa probinsya, kung saan bagamat aminadong may mga lubos na nasalanta, ay naging maganda naman ang response at pagtulungan ng bawat ahensya sa naging mabilis na pag-aksyon sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Kaugnay naman ng ilang serye ng pagkakahuli sa mga nagtatangkang magpuslit sa lalawigan ng uling na mahigpit na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan, kung saan karamihan sa mga nahuli ay nakatenga sa compound ng Kapitolyo. Bagamat may mga nasampahan na umanong kaso, pinag-uusapan na umano ang gagawin sa mga ito dahilan sa kinakailangan aniyang tanggalin ang mga ito bago ang ika-15 ng Nobyembre o ang pagdiriwang ng founding anniversary na lalawigan ng Silangang Mindoro. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Sa pagunita ng Todos Los Santos, naka-full alert ang Calapan City PNP sa pangunguna ni Police Superintendent William Destura, kung saan nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa kalunsuran. Sa 5 sementeryo sa lungsod, 4 ang tinalagang nakaposte dito, bukod pa sa mga roving personnel na maglilibot sa palibot ng mga sementeryo at ang augmentation na manggagaling sa region at provincial office ng PNP. Ipinaalala naman ng opisyal sa lahat ng mga magtutungo sa mga sementeryo na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga patalim na bagay at mga alak kung saan asahan umano na kukumpiskahin ang mga ito ng mga kapulisan. Samantala, pansamantala namang tinanggal ang coding sa mga sasakyan hanggang matapos ang pagunita ng Araw ng Mga Patay. Samantala, isang araw bago ang undas, normal pa rin ang pagdating ng mga pasahero mula Batangas Pier dito sa pantala ng syudad ng Calapan. Ilan umano sa mga dahilan dito ay ang pagtitipid na rin na marami na maaaring inilalaan na lamang ang naipon sa darating na Pasko sa Disyembre. Nakaantabay naman ang help desk at mga kinatawan ng kaanib sa ahensya ng Oplan Kaluluwa ng Philippine Ports Authority upang maging kaagapay ng mga pasahero at naghihintay ng mga kaanak sa pantalan. Pinag-iingat naman ang mga mananakay at mamamayan sa mga kawatan at umiwas sa fixer at maging mapagmatsyag sa paligid upang maiwasan ang anumang sakuna. Umaasa naman ang buong pamunuan ng pantalan at ahensyang may kinalaman sa Oplan Kaluluwa na matiwasay na maidaraos ang undas sa susunod na mga araw.
Iba pang mga balita makalipas lamang ilang paalaala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglalayong masawata ang iligal na droga sa lalawigan. Isang buy-bust operation na ikinasa ng RAID SOTG o Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng PNP Mimaropa. Umaga na ika-13 na Oktubre sa Kanobing 1 sa lungsod na nagresulta ng pagkakaaresto kay Ernie Padua. Kasabay ng pag-usad ng nasabing kaso, ang paglabas naman ng isang issue sa pagitan ng mga kapulisan ng rehiyon at sa City Prosecutor's Office hinggil sa pag-i-inquest ng nasabing suspect, gayon din ng ilang mga dokumento na kinakailangang maisumite na nagdulot ng mainit na usapin sa bawat panig. Ang operasyon po ng mga operatiba natin ay naganap noong October 13, 2012. Ngayon po, tumawag po ang ating opisina sa opisina ng piskal at nagpadala naman po sila ng kanilang representative sa katauhan po ni Ernie Mercado. Pumirma po sila dun sa Certificate of Inventory, dun po sa area kung saan po naganap ang hulihan. At nagkapirmahan po, meron po tayong isang kasamang media din doon na tawagan din po ng ating opisina. At gayon din po ang elected official na pumirma din po. May mga pictures po yon. Pagkatapos po noon, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na chain of custody procedure. Yung pulis po na nakakuha nung shabu sa tao, siya rin po ang nagdala nung sinasabing shabu na yon. Matapos na markahan dun sa area, dinala po niya sa crime lab. Pagdala po niya sa crime lab, in-receive po sa kanya ni PO1 Jennifer Rupo. Ngayon po, ito po si PO1 Jennifer Rupo, hindi po niya pwedeng i-turn over sa bossing niya yung sinasabing shabu na may marka na hindi niya pipirmahan yung dokumento. Required po yun. At ginawa naman po niya, pinirmahan po niya yun. Ang ano lang po, ayaw pong tanggapin ni Fiscal Dorina Hoya yung pirma ni PO1 Rupo na nandun sa kasunod ng kanyang pangalan. Dahil parang lumalabas, ang gusto niya, dapat yung pirma na dun sa ibabaw ng pangalan ni PO1 Jennifer Rupo. At wala na pong sabi, katatanggap lang po nila nung kasong itinon over namin sa kanila, bigla naman po nilang ginawan agad ng resolution. Sinasabi po niya doon na after careful evaluation. Paano naman po natin masasabing after careful evaluation? Kitang-kita naman po lahat ng ebidensya ay kumpleto. Timely po natin na deliver natin sa proper judicial authority yung suspect considering na warrantless arrest na nangyari sa kanya, kasama po lahat ng mga dokumento. Nagtataka kami, ayaw nilang tanggapin. Hindi pa nga nila binabasa, hindi nga nila na-scrutinize pa, sasabihin nila, kulang doon yung dokumento namin. Tinatanong namin ano ang kulang, hindi naman sila makapagsalita. Sinasabi ko po, baka po pwede makakuha ng written explanation sa inyo na nagpapatunay na itong mga kaso, itong huli namin ay dinala namin sa inyo ngayong hapon na ito, ay din nila magbigay ng written explanation. Kinabukasan po, iniharap po namin mismo kay Piskal dahil napagkasunduan nga po na ibabalik kinabukasan. Dahil nagkausap po kami ni Piskal sa cellphone. E di sa makatuwid po, binalik po namin agad kinabukasan. Alas 9 nando na po kami dahil yung pong oras ng usapan. Iniharap po namin sa kanya. Hindi pa rin niya nakikita po yung dokumento, pa rin na po agad ang sabi na kulang itong mga dokumento nyo. Tapos dapat magka mag-ooperate kayo, magpapaalam kayo sa PDEA. Hindi kayo pwede mag-ooperate na hindi kayo magpapaalam. Marami yung sinasabi na nakakaharas po sa amin, nakaka-degrade po sa aming pagkapulis. Kung nakita niya na yung dokumento, hindi na siya nagsalita. Sinabi lang niya,
dapat yung inventory nito ay itemize nyo sa affidavit. Plano ko naman po sanang sundin. Kaya lang, sinabi niya, di bali na, wag na lang, okay na yan. Pagkatapos po, nagtataka kami, nung umakit na ako sa kampo, bigla na lang po niyang nilabasan ng resolution yung kaso. Personal namang tinungo ng Newsline team ang City Prosecutor's Office upang subukang hinga ng panig ang umano'y tinutukoy na prosecutor na si City Prosecutor Dorina Hoya, kung saan bagamat masama ang pakiramdam niya ng mga araw na iyon, ay nagpaunlak pa rin ang piskal na magbigay ng pahayag hinggil sa mga pangyayari. They filed on October 20, 2012 at around 4:20 in the afternoon. These are the documents which they submitted. The original copy of Affidavit of Arrest, number 3. Now, may check na. May check na, number 3. When was the Affidavit of Arrest subscribed? Para ipakita lang natin na at the time they filed this case, wala pang Affidavit of Arrest. It was subscribed October 22, 2012. Anong gagawin natin sa inquest kung wala kang affidavit? Ang affidavit nila sinubscribe October 22, 2012. If hinail nila ang inquest October 18, 2012, wala pang affidavit of arrest. What do you want me to do with the inquest na walang affidavit of arrest? So, dahil po sa lackness ay... Na-dismiss na, nariman talaga. Pasalamat sila, hindi ko dinismiss yung kaso, nariman ko lang for further investigation because I could have outrightly dismissed that. So, yun pong suspect ay kasalukuyang... Nakalaya na. He was released. Kasi pag hindi pa siya i-release, magkakaroon ng arbitrary detention. Ang aming resolution, depende sa kung anong ebidensya ibinigay sa amin. Pag ang binigay sa aming ebidensya ay ganito, tapos sasabihin namin, ay naku, mali kasi kulang na isang element. Tapos papayag kaming i-withdraw nila yun para i-complete. Kawawa naman ang akusado. Pagkatapos, nung malaman ko na dinukot nila si affidavit, I have nothing else to do but to remand the case for further investigation dahil walang affidavit. Walang affidavit eh. Alam natin ang number 1 ng affidavit. Pero bilang tingin ko rin sa kanila, inilagay ko lang is yung irregularity dun sa... Kasi at first glance talaga, hindi mo makikitang may receive. And then, after I released na the resolution, RFI, dumating sila, ma'am, yan po ang pirma ko nasa tabi. Bakit ka kung tinanong ko kayo kanina kung nasaan ang pirma niya? Nasabi nila ko, nasaan nga po kaya? Bakit wala? Tapos ngayon yung sasabihin na i-release ko na. Hindi ko na mahahabol. So, I was expecting na they would come to me and ask me, ma'am, ano po ang dapat gawin? Kasi ang sasabihin ko sa kanila, refile the case. So, without that Major de la Serna coming to me and talking to me and as part of these pillars of criminal justice system, sa halip na makipag-usap sa akin at i-iron out namin whatever is the misunderstanding between the two of us, nag-file siya ng resolution at ng motion for investigation. Sa kabila nito, gaya na rin umano ng ibinabang instruksyon ng headquarters, magsusumiti nila sila ng report hinggil dito, kung saan ayon kay PCI Alex de la Serna, aaksyonan umano nila ito. Instruction po sa akin ngayon ng mga higher-ups namin is gagawan po namin ng report ang pangyayaring ito at ipoproceed po namin yung presumption of regularity namin na kung saan kailangan po namin gawin yung nararapat po namin gawin under po sa circumstances na nangyari. Base po sa nangyaring mga pangyayari. Dahil po sa inirelease po nila yung suspect na walang matibay na dahilan at nagkaroon nga po ng masasabi natin na bungling of cases in terms of dealing and investigation of drug case, dapat po natin aksyonan po appropriately kung ano po yung mga lapses na nagawa ng opisina ng City Prosecutor. Paninindigan naman ang sagot ni Fiscal Hoya hinggil sa naturang kaso. Hindi nawawala ang respeto ko sa mga dating pulis na nandyan pa rin at alam kong ang suporta sa akin. This is the first time that this ever happened to me in my 16 years as lawyer, as public servant. Ito, kayang-kaya itong pag-usapan at magkaintindihan. Napikon talaga ako. Napikon talaga ako. At handa ako ipagtanggol, magkatanggalan na sa trabaho ang aking opisina. Samantala, isang motion for reconsideration naman ang isinumite ng Regional Office ng PNP sa tanggapan ng City Prosecutors na binigyan naman ng katugunan ng nasabing opisina. Kasalukuyan pa rin namang umuusad ang kaso hinggil dito. Sa kaugnay na balita,
Hinggil pa rin sa usaping paglaganap ng iligal na droga sa lalawigan. Ilang mga isyu ang umano'y lumabas hinggil sa pagkakasangkot di umano ng mga otoridad hinggil dito kung saan sa panayam kay PCI Alex de la Serna ng PNP Mimaropa. Sinabi nito na regular ang kanilang pagkasagawa ng random drug testing sa iba't ibang istasyon ng pulisya kung saan posibleng madismiss aniyang sinumang mapapatunayang sangkot sa ganitong gawain. Ang ano po natin ngayon, ang ating surprise random drug testing ay regular po natin ginagawa yan. In accordance po dun sa order of priority ng mga reports at ng mga drug cases. Kaya po ngayon po, inobserbahan po natin lahat po ng police station at lahat po ng mga mamamayan, yung mga concerned citizen na nagre-report po sa kapulisan at sa ating regional office, particularly po sa ating Regional Intelligence Division at sa Provincial Intelligence Division, na ating pong madedetermine kung sino-sino po yung mga karapat-dapat na istasyon na ating pong kandakan ng random drug testing. Magiging decision po natin sa PNP, lalo na po, dahil meron po tayong prinsipyo sa PNP na tinatawag na breach of internal discipline. Ang mga disciplinary authority po, nandyan po ang Chief PNP, Regional Director, Provincial Directors, in according to the gravity of the offenses committed, ay i-dismiss po. Ayan po ang objective po natin na i-dismiss po. Kailangan po silang i-separate o tanggalin sa serbisyo dahil po sila po yung makaka-epekto sa kabutihan po ng pagtakbo ng ating law enforcement. Tampok ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Hinggil pa rin sa pagkaparehistro para sa pagiging botante sa susunod na halalan. Sa huling araw ng voters registration, nananatiling dagsa sa tanggapan ng City Comelec ang mga aplikanteng nais na humabol sa huling araw ng pagpapatala kung saan bahagyang nadismaya ang mga opisyalis ng Comelec sa lalawigan. Dahil na rin sa ganitong sitwasyon kung saan sa halos 2 taong ibinigay na palugit sa mga mamamayan na magparehistro na ng maaga. Bukod pa sa mga satellite registrations, marami pa rin ang humahabol sa pagpapatala 2 araw bago ang itinakdang deadline. Sa aking pag-iikot, napansin ko nga na napakadami ng mga humahabol sa 2 araw bago matapos ang deadline ng ating pagpapatala. Nakakalungkot isipin na actually May 3, 2011 pa kami nagpaparehistro. Ang mga opisina ng Comelec sa buong Mindoro ay nag-ikot sa mga barangay via satellite registration, pero sa kabila po nun ay marami pa rin humahabol sa huling mga araw. Dagdag pa ni Provincial Election Supervisor John Mark Tambasakan sa inilabas na resolusyon ng Comelec. Hanggang alas 3 lamang ng hapon ng ika-31 na Oktubre ang cut-off ng registration, kung saan binigyang diin rin ng opisyal na wala ng extension pa ang voters registration. Anticipation yun sa influx ng registrants sa huling araw, October 31, ay naglabas ang Comelec ng resolution yung 9542 na kung saan ay
naglagay ng guidelines ang COMELEC. At isa nga sa panuntunan ay hanggang 3 o'clock lamang ang cut-off ng magpaparehistro sa huling araw. So lahat po ng mga magpaparehistro within 30-meter radius sa office ng election officer ay kukunin ang kanilang mga pangalan, kukunin ng election assistant ang kanilang mga pangalan, at sila ay tatawagin. No, kung hindi sila mag-respond dun sa tawag, pag tinawag ang kanilang pangalan, ay wala pong magagawa ang COMELEC dyan. Wala pong extension. Actually, sinabi ni Chairman kahapon yan, Chairman Sixto Bergantes kahapon, sa kanyang isang interview din sa Manila, na walang extension. Definitely walang extension ng ating registration. Sa atin pong public service, kaugnay ng gaganaping Miss Oriental Mindoro 2012, ipinababatid po sa lahat na sa darating na ika-10 ng Nobyembre, sa ganap na 7:30 ng gabi, gaganapin ng Talent Night sa Neo Calapan Mall Cinemas sa Barangay Santo Niño, habang sa 13 ng Nobyembre ang Pageant Night na idaraaw sa Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School sa lungsod. Samantala, if you need fresh flower arrangement for all occasion, weddings, church decorations, birthday anniversaries, inaugurations, and floral arrangement and party needs, balloons, and for all occasions souvenir items, visit CFB shop located at JP Rizal Street, Calapan City. For inquiries, please call 043-288-4266, 288-1683, or cellphone number 0928-265-1470. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng News and Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais inyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamaraw Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Sandra Abbas Magkamit na nag-iiwan sa inyo na isang mapayapa at magandang gabi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.